Malakas sa palakpak po para sa ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Praise the name of the Lord. Ayan, magandang linggo po ng umaga. Pwede na po kayong umupo. Ayan, pasok na po kayo. Praise the name of the Lord. Kumusta na po kayo? Amen. Pinagpala. Pwede nyo bang makumusta yung inyong katabi? Katabi sa likod, sa harap. Ayan. Ayan. Kumusta ka na, kapatid? Ayan. Sa biyaya ng Lord, tayo po'y pinagpapala niya. Amen? At praise God, tuloy pa rin po ang ating tema sa buwan na to. Actually, it's our 5th Sunday, no? At nagsasawa na buo pa kayo sa Christ humility? No, amen. No? Bagamat yan po ang tema natin, hindi po nauubusan ang Panginoon ng mga katuruan. Talagang tuturuan tayo. Talagang babaguhin tayo ang buhay ng bawat isa. Amen? Ang atin pong title ngayon po, ayan, ang pag-uusapan natin ay ano ba ang kinalaman ng humility pagdating po sa ating buhay pananalangin. Ayan. Ang title po natin, Prayer, the Language of Humility. Makikita po natin yan on 2 Chronicles 7:14. Bagamat di na po natin babasahin yung buo, yung pinaka-teksto po, no? Sabi diyan, sige po, 2 Chronicles 7:14. Lalakihan po yan ni Sarah. Second, if my people who are called by my name, basa po tayo, ready, go. If my people who are called by my name will humble themselves and pray. Sabi po sa Tagalog, at kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba at mananalangin. Yung susunod pong mga verse dyan, no, basahin ko na po ng tuloy, at hahanapin ako at tumalikod sa kanilang masamang lakad, ito po ang biyaya ng Lord. Akin silang pakikinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Sa panahon po ngayon na araw-araw pagising po natin ay napakaraming mga komplikadong bagay. Pagising pa lang, may problema na, meron ng sitwasyon, may mga challenges na. Ang hirap pong harapin. Parang ang hirap magsimula sa araw. Di po ba? Kasi madalas it is beyond our control, it is beyond our ability and our strength. Tayo po ba, no, naranasan na po ba nating humingi ng tulong? Na minsan nahihirapan tayong malaman ng iba that we need help. Most of us would rather struggle quietly than admit that I can't do this on my own. Minsan, sinasarili natin, ginagawa natin ng paraan on our own, at hindi natin matanggap na we need help. And we need to ask someone, or we need to ask from our God. Meron pong isang kwento ng isang bata po ay nasa kanilang bakuran. At may nakita siyang malaking bato na nakaharang doon sa kanilang bakuran at di siya makapaglaro. So ang ginawa niya, pinilit niyang itulak yung big rock na yon, tinulak niya, hinila niya, sinipa niya, no? Kung ano-ano nang kumuha siya ng stick, pinipilit niyang pagulungin, ayaw gumulong nung malaking bato. Yung tatay niya, pinanonood lang pala siya doon sa second floor ng kanilang bahay. At habang tinitingnan siya, sabi niya doon sa kanyang anak, "O ano anak, nagamit mo na ba lahat ng lakas mo?" Sabing gano'n ng tatay niya. Sabi naman ng bata, "Yes po," sabi niya doon sa tatay niya, "Lahat po, trinay ko na. Hindi matanggal-tanggal tong batong to. Hindi man lang kumikibo, even an inch." No? Sabi ng tatay niya, "No son, you haven't. Hindi mo pa nagagawa ang lahat dahil hindi ka pa humihingi ng tulong sa akin." Napakagandang kwento na kung dadalhin po natin sa ating mga senaryo sa ating buhay.
Yung mga batong yun po ay representing our struggles, representing yung mga crisis and challenges o mga troubles natin sa ating buhay, mga pagsubok, na minsan sinasarili natin, we do everything on our own strength, pero nakakalimutan nating gawin ang isang bagay. Yun ay tumawag at humingi ng tulong sa ating Diyos. Sometimes, we push, we pull, we try everything, but then God whispers, you haven't used all your strength yet. You haven't prayed. Sabi ni Lord, pinapaalalahanan tayo, nagpapakahirap tayo ng ganon, na hindi naman pala ang dapat pala nating unahin ay manalangin at tumawag sa ating Diyos. Ang pananalangin po ay hindi isang kahinaan, Baka kasi sabihin natin, ba't kang pray, nakakahiya kasi ibig sabihin, may weakness ka, may kulang ka. Pero hindi po. Ang pananalangin ay hindi po kahinaan, bagkus ito po ay lakas. It is strength, but it's different kind of strength. It is the strength that comes from humility. Sa binasa po natin sa 2 Chronicles 7:14, na bago dumating ang pagtugon ng Diyos, bago dumating ang pagpapagaling ng Panginoon, at bago dumating yung pagpapatawad o restoration na sinasabi, ang sabi ng Lord, kung ikaw ang kanyang bayan, ang mga tao ay lalapit sa kanya, magpapakumbaba at tatawag sa kanyang pangalan, siya ay kanilang pagpapalain. Prayer is a language of humility. Ang pananalangin po pala ay isang pagpapakita ng pagpapakumbaba. When we humble ourselves on our knees, that's when we experience the power of God. Kumbaga, maring maganda na manalangin tayong nakaluhod, pero ang totoong luluhod ay ang ating mga puso na nagpapakumbaba sa pananalangin sa ating Diyos. Kaya ngayong umaga po, tingnan po natin yung 3 dahilan bakit ang pananalangin ay ang pagpapakita ng pagpapakumbaba at paano nare-release ang power ng Panginoon sa ating buhay sa pamamagitan ng pananalangin may pagpapakumbaba. Number 1 po, prayer is humility because it depends on God, not ourselves. Ang pananalangin po ay pagpapakumbaba dahil ang sinasabi nito kapag tayo'y lumalapit sa Diyos, sinasabi natin, Lord, hindi ko to kaya. Hindi ko sariling gawa ito. Kailangan po kita dito. Kaya sabi doon sa text natin, it begins with a clear condition. If, sabi doon, if it is conditional, na kapag ginawa ito, merong kasunod na tugon o pagpapala ang Panginoon. The condition is, if my people, ngayon po, gawin nating personal. Kung ikaw yon kapatid, kung ako yon, sinasabihan ng Panginoon na tinawag ko sa aking pangalan ay magpapakumbaba at mananalangin. Nakita niyo po yung ayos ng will humble themselves and pray. Nauna po yung humility. Then comes prayer. Because it determines the posture of our heart. It determines the power of prayer. Kasi po, di ba, magagaling na tayo manalangin minsan. Nasa ulo na nga po natin. At minsan kung hindi sinaulo, mabubulaklak na salita, maganda naman po yun. Pero ang unang titingnan ng Panginoon ay hindi ang ganda ng salita, hindi ang haba ng pananalangin, but the attitude of the heart. Ang titingnan ng Panginoon yung posture ng puso mo. Totoo bang nagpapakumbaba ito sa pagtawag niya sa akin? Yung word na humble, yung pinanggalingan po nitong salita in Hebrew, it means to bend the knee. Kaya nga po, ang prayer ay somehow ay nakakabit sa pagluhod, Because it symbolizes humility.
But it's not the physical feature o the physical posture, kundi yung talagang pagpapasakop sa isang kapangyarihan at pinagkakatiwala mo sa Kanya ang lahat. To submit or to bring low. Yun po ang ibig sabihin nun. Bending knee was a physical sign of dependence on a king or master. Sa panahon po nung 2 Chronicles 7 verse 14, pag ginamit po yung salitang humble, ito po ay pinapakita ang isang senaryo na yung mga yung hari at meron siyang subjects, yung kanyang nasasakupan, pag lumapit yan sa hari at merong ihilingin, na alam naman natin hindi ganun-ganun lang, kailangan talagang todo pagpapakumbaba. Kung pwede nga lang, hindi nila makita yung hari. Nagagets mo ba natin? Talagang yukong-yuko. And that came, no, yung word na humble na ginamit dito ay galing sa ganung senaryo. Buti na lang, ang ating Diyos ay hindi supladong hari. Amen po ba? Amen po? Na alam natin na kapag tayo ay lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba, papakinggan niya tayo. Pagpapalain niya at sasagutin ang ating panalangin. Amen? Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Alam niyo po ba, itong 2 Chronicles 7:14, it came right after Solomon dedicated the temple. Alam po natin na si Solomon, si Haring Solomon, na anak ni Haring David, no? Bagamat gustong-gusto ni David na siya ang mag-build ng temple kay Lord, pero ang tinalaga ng Panginoon ay si Solomon. Hanggang ginawa ng grandiosong templo ni Solomon ang ating Diyos. And right after the dedication, ang pangako na ito ng Panginoon na may kondisyon ay binigay niya sa bayan ng Israel kay Solomon. It was as if God is telling Solomon, dahil nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan, siya ang pinakamatalinong taong nabubuhay sa panahon na yon, para sabihin kay Solomon na ang pagpapala, ang katagumpayan, ang pagkapanalo ay hindi manggagaling sa iyong katanyagan, sa iyong talino, sa iyong lakas, kundi manggagaling lamang yan kung tatawag ka sa akin. Isang paalala dahil sa mga pagkakataon na nandoon ka maaari sa isang posisyon na nasa iyo na ang lahat, komportable ka na at everything is okay. Then came a time na parang hindi na natin isinasama ang Diyos sa picture. Parang lahat ng bagay kakayanin natin. Ito yung paalala ng Panginoon. Dahil ang pananalangin ay isang pagpapakumbaba dahil sinasabi natin sa Diyos, Lord, kailangan po kita. Na sinasantabi mo ang lahat ng yabang, lahat ng dunong, lahat ng meron ka, na para sabihin mo, kaya mong marating ang lahat ng bagay, pero pag ikaw ay nanalangin, nagpakumbaba una sa Panginoon, inisantabi mo yon at nilalagay mo si Jesus. At sinasabi mo, Lord, ikaw lang sapat na may mangyayari na sa panalangin ko. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Kanina po, no, yung si Jehoshaphat, no? On 2 Chronicles chapter 20, he was surrounded by 3 enemy nation. Nilusob, no, ang bayan ng Judah at that time, no, with 3 enemy nation. Meron din naman siyang sariling mga military powers kung tutuusin. But that time, siya po ang ginawa niya ay hindi magtiwala sa kung ano ang lakas ng kanyang mga sundalo o kung meron po silang mga armory. Pero ang kanyang ginawa ay tumawag sa Panginoon, nanalangin, at ang sabi niya, we do not know what to do, but our eyes are on you. 2 Chronicles 20 verse 12. His humility opened the door for God to fight for the battle. Kung tutuusin, di ba? Kung may history ka na ng maraming pagkapanalo, bakit pa ako tatawag sa Diyos? Kayang-kaya ko naman to, di ba? Pero si Jehoshaphat, meron po siyang puso na handang magpakumbaba sa ating Diyos. Na hindi nagtitiwala sa mga chariots,
Hindi nagtitiwala sa mga military powers or sa mga riches and treasures. Minsan natutokso tayo sa mga bagay na ganon, na mas pinagkakatiwalaan natin yung mga bagay na meron tayo kaysa magtiwala sa Diyos, magpakumbaba't manalangin. Kaya nga po, no, sa pananalangin po natin, that prayer, that when we don't pray, we are living a practical atheist. We might believe in God, but we are acting like we don't need Him. Maaring mananampalataya ka nga, pero kapatid, kailan ka ba huling nag-pray? Kailan ka ba huling nanalangin at nagpakumbaba sa Panginoon? Kung ang prayer mo ay parang mechanical lang, Lord, thank you po for this day. Samahan niyo po ako in Jesus' name. Kakain, Lord, bless the food that we are about to eat. I-bless mo po ang lahat. Matutulog ka na, Lord. Samahan mo po ako sa aking pagtulog. Kailan nangyari ang totoong pagtawag sa Panginoon? Madalas, kapag tayo ay nasa kagipitan. Tama naman po yun. Pero mas maganda na bawat bahagi ng ating buhay, before you start your day, seek God first in prayer. Amen? Ano po sabi ng John 15 verse 5? Apart from me, you can do nothing. Sabi ng Lord, kapag layo tayo sa Kanya, sinimulan mo ang araw mo nang hindi ka nagpakumbaba sa pananalangin, ano kayang mangyayari? Ang araw-araw pa naman, masyadong komplikado, masyadong complex. Hindi natin alam kung ano paglabas mo pa lang, di ba? Sasakay ka, nandun na ang init ng ulo, andun na yung haba ng traffic, at pagdating mo sa trabaho, may mga mababait na mga kasama, di ba? Paano kaya? Paano mo malalagpasan? Paano mo masusurvive yon kung hindi mo inuna ang ating Panginoon? Our prayer is our declaration of dependence. Kaya nga po, prayer is the language of humility kasi we depend on God, not on ourselves. It is humility in action. The most powerful people in history were not those who ruled nation, but those who knew how to kneel before God. Naalala niyo po si Daniel? Si Daniel po, isa po siya doon sa mga kabataan na nabihag, no, ng mga kaaway ng mga panahon na yon, matatalinong mga bata. Pero sa panahon na yon, may mga posisyon na po sila doon sa isang lugar na hindi nila bayan. Pero hindi po nakalimot si Daniel. 3 times a day, he prayed to God under the threat of death. Kahit na naglabas yung hari ng kautusan na sinulsulan ng mga taong naiinggit kay Daniel, na maglabas ka ng batas, walang luluhod o tatawag sa kanilang Diyos sa mga susunod na araw. Pero ano pong nangyari? Ano pong sabi? Daniel, as he usually does. Ibig sabihin, hindi dahil hinamon niya lang yung threat. Sige nga, tingnan ko, hindi. Dahil yun yung lagi niyang ginagawa. Na kahit sa kabila ng panganib na pwede siyang ipapatay, hindi tumigil si Daniel manalangin. Si Jesus, he prayed before every major decision. Naalala niyo po ang prayer ni Jesus on the Gethsemane, no? Nung nanalangin siya ron, alam niya yung darating na paghihirap, alam niya na siya ipagkakanulo, alam niya na siya ay lilitisin, alam niya siya, dadali niya yung cross, alam niya kung anong mangyayaring paggagupit sa kanya, alam niyang mamamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Ang prayer niya, Lord, kung pwede lang, matanggal itong cup of suffering, but not my will, but let your will be done. Kapatid, the posture of humility always releases the power of God. Ngayon po sa buhay natin, kumusta po ang ating pananalangin? Ano po bang posture ng ating heart in prayer? Are we still relying more on our ability than our God's strength? Pag may mga major decision ba, kahit hindi major, again, in every decision, hinahanap ba muna natin si Lord? Tinatanong ba muna natin siya? Madalas, no, yung abrupt nating ginagawa ay we jump
into something, mga decision sa ating buhay. Tapos kapag hindi maganda ang nangyari, saka tayo babalik kay Lord. Lord, ano ba tama? Diba? Mas maganda pala na bago gawin yon, yung mga desisyon sa buhay natin, tumawag muna sa Panginoon. Amen? At syempre, kapag nag-pray ka in humility, you must be ready to receive kung ano yung sagot ng Lord. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kaya lang, pag hindi, yun ang di natin matanggap. No? Pero ang isang pusong nagpapakumbaba sa Panginoon, alam mo na mas mabuti ang gusto ng Diyos sa iyo. Amen? Do I pray as a last resort or is prayer my first response? Pag may krisis, pag may mga pagsubok, saan ka ba unang tumatakbo? Siyempre, madalas sa mga kaibigan, mahal natin sa buhay, tama naman po yun. Pero bago ka lumapit doon, lumapit ka muna sa Diyos. Dahil maaaring makatulong ang kaibigan o mahal sa buhay. Pero alam niyo po yung kapayapaan na dulot na kapag ikay nag-pray, iniiyak mo sa Lord yung sitwasyon mo, yung magkaroon ka ng kapayapaan. Papawiin ng Lord lahat ng fear, tatanggalin ng Lord lahat ng alalahanin, at bibigyan ka ng Lord ng assurance, huwag ka mag-alala anak, sasagutin ko ang iyong panalangin. Ang sarap po nun. Amen po ba? Palakpakan nga po natin si Lord. Kaya ang maganda po nating gawin, begin each day by praying. Na talagang sasabihin mo, Lord, I cannot live this day without you. Lead me always. Sabi nga po kanina, no, bago mo itapak yung iyong paa sa lapag, no, sa sahig, ay nakapanalangin ka na. Nakatawag ka na sa Panginoon. Prayer pauses whenever you face a decision. Stop for seconds, no? Meron kang kinakaharap. Alam ba, may kausap ka sa telepono o may nabasa ka na hindi maganda. Ang sarap mag-react. Ang sarap agad sagutin sa text o mag-post sa Facebook. Di po ba? O mag-react sa telepono. Pero bago po yun, hinto ka muna at mag-pray. At tiyak, maiiba ang iyong reaction kung susunod ka syempre sa sinasabi ng Panginoon. Amen? Each night, ang maganda po, no, write one area when you saw God help you that day. Train yourself, your heart to see His hand. Minsan kasi dahil life as usual, hindi natin nakikita yung pagkilos o pagsagot ng Panginoon. Bakit? Bukod sa iyong devotional, bago ka matulog sa gabi, sulat mo ano yung isang bagay na nakita mo na kumilos ang Panginoon sa iyo sa araw na yon. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Number 2, bakit po ang panalangin, ang pagpapakumbaba, prayer is the language of humility. Prayer is humility because it surrenders our will and put others before ourselves. Si Jesus po, yung kanina nabanggit ko sa Luke 22 verse 42, ang kanyang panalangin, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Ang pananalangin ay pagpapakumbaba dahil ipinagkakatiwala mo sa Diyos ang lahat ng bagay at kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay mo, yun ang masusunod. Bibigyan ka ng Lord ng heart to accept the will of God. At syempre, unahin ng iba sa pananalangin kaysa sa iyong sarili. Si Jesus in Gethsemane, no, yung prayer niyang yon is the very essence of humility. Sino ba namang gustong, di ba, na danasin yung paghihirap ni Jesus? Nakikita niya na, alam niya na eh. Yung hirap na kanyang dadanasin. Tandaan po natin, He was in human form at that time. Nasa katawan po siya ng tao. Nagkatawang tao. Siya po ay tao at that time. Alam niya yung broken-heartedness, yung mga taong kasama niya for 3.5 years, for almost 3 years, andyan, kahit saan pumunta, gagawa siya ng himala, andyan yung mga tao. At even yung closest people, yung mga disipulo niya.
Pero nung panahon na siya ay dakpin, siya ay litisin, nagkanya-kanya na po ang mga tao. Even kahit nga si Peter, di ba, sinabi na ni Jesus na siya po ay ipagkakaila niya. Pero siyempre si Peter, di niya naman nalalaman. Ganun niya kamahal si Jesus, ganun siya kapassionate. How much more yung pain ng katawan. Kung paano siya hahampasin, paano siya tutusukin sa tagiliran, paano niya bubuhatin. No? Bago niya yung The Passion of the Christ, pag napanood niyo po, di ba? Hinampasan na paulit-ulit. Pati haya, patalikod. Tapos pinagbuhat pa ng cross. Sino pa may energy para magbuhat ng cross? Pero ginawa niya yon. Alam niya yung suffering. Alam niya yung pain. Alam niya yung hirap. Nag-pray si Jesus, if you are willing to take this cup, not my will, but your will be done. Alam niyo po, marami po tayong prayer request kay Lord. Di po ba? May mga pangarap tayo, may mga gusto tayong marating, may mga tao tayong pinagpre-pray natin. Baka may nag-pray siya na lang, Lord, huwag na yung iba, siya lang. No? O may pinagpre-pray tayong mga gamit o mga bagay na gusto nating marating sa buhay. Pero ang isang bagay, talagang yung Jeremiah 29 verse 11, pangako ng Lord yun eh. Gusto niyang pagpalain tayo. Pero ang magandang bagay, yung i-align natin yung ating naisin doon sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya ang magandang prayer, kapag tayo'y pinagpre-pray, ang prayer po natin ay, Lord, bigyan mo ko ng heart to accept your will. Amen po ba yon? Para hindi ka masaktan. para hindi ka ma-broken heart. Dahil tandaan natin, ang Diyos sumasagot ayon sa kanyang panahon. Hindi sa panahon na gusto natin. Amen? We think that is the right person. We think that is the right job. We think that is the right career or business o anumang desisyon. Kapatid, magpakumbaba sa Diyos at hanapin kung ano ang kanyang kalooban. Kaya nga po, kung titingnan natin, no, na sa Matthew chapter 6 verse 10, sabi diyan, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sa ulado po nating prayer yan, dahil yan ang prayer na tinuro ni Jesus, yung pattern. No? Hindi dahil sasauluhin, kundi gagayahin kung paano ba yung pattern. Una, pagtawag sa Ama, paghingi ng tawad sa mga kasalanan. Ang magandang portion din po ay mangyari ang kalooban mo dito sa lupa, maging sa langit, maging sa aking puso, sa buhay ko at pamilya ko, mangyari ang kalooban mo. Kapag tanggap po natin, yung sabi ng Lord, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, tanggap mo agad. Lord, etong gustong gusto ko, hindi yan makakabuti sa akin. Yung gusto mo, yon ang pinakamainam para sa akin. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Kaya nga po, kapag tayo, then even we intercede for others. Pag tayo'y nagpe-pray sa iba, no, napakasarap pag may pumasok na mga prayer request doon sa Prayer GC. Sino po yung nagsesentro ng Prayer GC? Di ba nag-aantay tayo na may mag-react? Ibig sabihin, well, Lord, may nagpe-pray na sa prayer request ko doon. Di ba? Dropbox naglalagay sa please pray for ganito, please pray for ganyan. Nakakatuwa. Kapag ang mga kapatid ay tumutugon na manalangin para sa mga prayer request natin. Ganon din po tayo. Sa mga pananalangin ng iba, hindi lang po mga prayer nating personal, ipanalangin din po natin ang iba. Do my prayers sound more like my will be done or thy will be done? How often do I pray for others than praying for myself? Kaya ang magandang bagay po na gagawin natin, Lord, sa pasimula ng araw, mangyari po ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko.
May intercession list ka. Bakit hindi po natin gawin na sa araw-araw, meron tayong 3 ililistang pangalan na ipag-pray mo for the day. Isa sa family mo, isa sa kaibigan mo, o isang tao na hindi mo naman siya kilala pero kailangan niya ng panalangin. Usually we get this from people na nagte-text sa atin o nagda-drop ng kanilang prayer sa Prayer GC. Gumawa po tayo ng mga listahan na ipag-pray kasi hindi naman natin, kung di rin natin gagawing may sistema, mamimiss natin na ipag-pray yung iba. Pray before reacting. Before making a decision or responding to conflict, stop and pray. Lalo na po kapag nagre-react po tayo ngayon sa social media o sa mga tinatawagan natin o kaya face-to-face, yung kausap natin mismo kung paano tayo mag-react. Hindi masamang huminto sandali at manalangin at sabihin, Lord, mangyari ang kalooban mo sa pagsagot ko o pagtugon ko sa taong ito. Kaya nga mga kapatid, sa ating pananalangin, prayer is humility dahil ina-accept natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Number 3, prayer is humility because it unites us with the body of Christ. When we pray together, we're admitting, I cannot do this alone. Ang pagpanalangin po pala ay pagpapakumbaba kapag nandun yung kagustuhan mo na makasama ka doon sa mga ibang nagpre-pray. Ayan, ganun na lang po kasimple. It unites us with the body of Christ. Alam nyo po ba na ang dami pong nagpre-pray para sa inyo? Kapag kayo po ay nag-send ng prayer nyo, may nagpre-pray po talaga para doon sa mga prayer requests. Kapag may kahit nga po walang prayer request, kapag kayo po ay inilagay ng Lord sa puso ng taong yon, pinagpre-pray po kayo. Mas lalo po kung kasama kayo dito sa loob ng simbahan o kahit mga online na mga prayer meetings natin, kasama po namin kayo. Ito po yung pagkakataon that we cannot do this alone and we need God and we need our brothers and sisters to pray for us. In the same way na ikaw din, kapatid, ay kailangan ng kapwa mo kapatid para manalangin sa Kanya. On Acts chapter 2 verse 1, alam nyo po, nung si Jesus, when He ascended in heaven, pinag-antay niya yung kanyang mga disciples. 120 disciples, nag-stay doon. Sabi niya, antayin niyo muna ang aking regalo, ang banal na spirito. And they stayed there. For approximately, siguro lagay na nating mga 10 days from the ascension up to the day of Pentecost. Ano po ang kanilang ginagawa? Sa araw na yon na nag-aantay po sila sa pagpuspos ng Santong Espiritu, ang kanila pong ginagawa, they joined together. They devoted themselves in the apostles' doctrine and in prayer. They are in one place praying. Kaya napakasarap po na kung makikita natin yung mga early Christians, kung paano ang pagkilos ng Diyos, yung revival, kung paano yung mga signs, wonders, and miracles, it is because the church are praying together. Meron po tayong mga personal na prayer. Meron po tayong mga prayer sa family. Maganda po yun. Madalas, ang dinadahilan natin, nagpre-pray naman ako. Pinagpre-pray ko naman sila. Kaya sa church, hindi na ako kasama doon. Hindi na ako kasamang magpre-pray. Kaya nga po, pag ganun po ang ating kaisipan, di ba, that there is a subtle pride. Hindi napapansin, pero parang sinasabi mo, bahala na sila dyan. Nagpre-pray naman ako ng sa akin. Humility unites us. Pride isolates. Kapag nagpapakumbaba ka, sasama ka sa pananalangin. Di po ba? Gagawa ka ng paraan para makasama ka sa mga prayer ng church. Alam niyo po ba, meron po tayong prayer ng Monday, Tuesday, Friday. Yan po ay online. So 5:30, 5:25, nananawagan na po yan. So kung may mga trabaho kayo, sabi natin exempted po kayo. Pero kung nasa bahay, natutuwa po ako sa iba nating kapatid
Nung dati ay nag-open pa ng camera, no? Kasi ngayon mahihina ang internet, naka-off mga camera. Minsan merong nasa tricycle. Ayan. Minsan na-assign pa ni Sister G. Sabi, Sister G, nasa ano ko, tricycle. Minsan nasa MRT. Kikita ko no? Minsan nasa MRT, mga naka-open pa. Minsan ay naglalakad. Hindi nila. Andyan po ba kayo? Kasi gusto nilang makasama sa panalangin. Alam nila yung pagsama nila ron, that is their sign of you humbling in prayer. Dahil dati rin ako may panalangin, pinagpre-pray nila ako. Kapatid, may iba namang nangangailangan ng prayer. Bakit hindi ka naman sumama sa prayer? Meron din po tayong dawn watch. Alam niyo po ba yun? 5:00 ng umaga. Medyo sakripisyo. Bakit po? Gigising ka ng maaga Siyempre, kung 5:00 ka nandito, kailangan 6:00 ka alis sa bahay. Ay, tama ba? Mali. 5:00. Alis ka siyempre ng masaga na 5:00. Hindi po ba? Yung iba kasi, yung iba nga nakakatuwa kasi walang tricycle Naglalakad na lang, wala pang tricycle ng 5:00. May sakripisyo. Yung iba naman, siyempre sabi natin, yun na nga lang ang day off ko. Day off po natin, bigay na natin kay Lord. Ilang oras lang naman yon. Dahil minsan nanalangin, may mga nanalangin din sa'yo. Bakit hindi ka naman magbigay ng panahon para manalangin din sa iba? At ang sarap, gigising ka ng maaga. Ang tanong, bakit hindi po ba tayo maka-attend? Kanina po nabanggit ko, sa prayer meeting, hindi, sa ating midweek, marami na po tayo. Halos ganito po tayo karami. Nakakatuwa. Ang ating midweek service. And that is only 1 hour. Bibihira pong lumalagpas ng 8:00. Pag dawn watch, parang ang qualification ay senior citizen. Pang senior, wala pong tinatanging edad. O pang babae lang ba ito? Although nakakatuwa dahil ang ating men's group ay nakaka-attend na rin po ng ating donuts. Pero pag babalikan po natin, bakit kaya ako hindi maka-attend? Kailangan pong may sakripisyo. Alam niyo po, sa South Korea, noong panahon 1907, sila po ay nasa matinding paghihirap ang kanilang bansa. May nagpauna po ng kanilang dawn watch prayer meeting. Sila nga po everyday, that is 24/7. Pero alam nyo, hindi po nila tinigilan. 4:00, 5:00 ng umaga, pumupunta, mananalangin, tatawag sa Lord. Maring hindi kasing ganda ng ating lugar. Pero alam nyo po, kung bakit nagkaroon ng revival sa buong South Korea? Dahil sa pananalangin ng may sakripisyo ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi nga natin mapantayan yung iba sila everyday, pero tayo every Saturday na lang po. Ano bang ginagawa natin ng Sabado ng gabi? Nalulungkot lang po ako kasi nakakapagpuyat po tayo sa ibang bagay, sa totoo lang. Nakapagpuyat tayo manood ng TV, nakapagpuyat tayo mag-scroll ng FB, o kung ano mang bagay. Baka naman pwede po. Dahil may nangangailangan ng pananalangin nyo para sa pangangailangan naman po ng iba. Amen? Palakpakan po natin si Lord. So, ang prayer ko po, hindi lang po mga nanay, hindi lang po mga senior. May makita na po akong mga KKB, may makita akong young YN, may makita akong more men, dumadami na po rin sila. Ayan. Sabay linis ng simbahan. Ayan. Purihin ang Panginoon dahil mahirap man, pero naririnig ko yung ating mga men's kanina sa kanilang groupings, no? Sabi nila, pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, pili ka ng dahilan. Ang dami kasing idadahilan. Kapatid, prayer is humility because it unites us with the body of Christ. On Acts chapter 1 verse 14, ang sabi po dyan, all join together constantly in prayer. Nagsasama-sama sila sa pananalangin. Ibig sabihin, bukod sa yung personal na panalangin, sasama ka sa pananalangin ng simbahan. May convenience na nga po tayo ngayon kasi
meron tayong online na prayer meeting. Acts 4:24-31. Ito po si Peter and John, they were threatened. Yung mga believers, nagsama-sama silang manalangin together in prayer. And the place shook. Lumindol. Para lang ipakita ng Diyos, nalulugod siya sa kanyang mga anak na nagtitipon-tipon para manalangin. Amen? Sa Exodus 17:10-13, ayan. Alam nyo yung may paglalaban sa Amalek. Si Moses andun sa mountain, nagpe-pray. Nakataas ang kanyang kamay. Tapos maghapon, di pa tapos yung labanan. Hindi binababa ni Moses yung kanyang kamay. Kakapagod, dito nga lang sa praise and worship di ba? Minsan nakaganyan na tayo, pero syempre, meron namang kanan ulit, di ba? Nakita po yun ng kanyang mga kasama. Nakita po ni Aaron and Hur na parang bumababa. Kasi pag bumababa, natatalo. No? Bagamat yun po ay parang sabihin nga natin ay metaphor, it is when we stop praying, natatalo tayo. But when we continue to pray with others, si Aaron, hinawakan yung kaliwa, si Hur sa kanan, dalawa sila. Tinukuran nila yung kamay ni Moses. Nakataas lagi. Nananalangin lagi. Tumatawag sa Diyos. Kaya nanalo po ang bayan ng Israel. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sa buhay po natin, no, bukod sa mga personal nating panalangin at prayer natin sa family, mabisa po kapag marami tayong nananalangin. Matthew 18:19-20. If two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them. For where two or three gathered in my name, there I am with them. Ang sarap. Yung personal mong prayer, grabe na sumagot si Lord. Gaano pa kaya kung sinasamahan ka ng iba sa pananalangin? Sabi ng Lord, nag-agree, agreement in prayer. Hindi lang isa magpre-pray, buong simbahan mananalangin. About anything they ask, it will be done for them. Ang gandang pangako. Na kapag pala tayo sama-samang nananalangin, mas matindi ang sagot ng Panginoon. Pag dalawa o tatlo nagtitipon sa kanyang pangalan, nandun si Lord sa kanilang kalagitnaan. Amen? Kaya kapag tayo po ay may mga prayer meeting, sabi ni Lord yun andun siya. Prayer meeting na. Asan na kayo? Kasi nandun na si Lord. Alam niya may prayer meeting. Ephesians 4:3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the band of peace. Pag sumikapan daw po natin, ibig sabihin, make every effort. May effort po talaga. Dahil ang kaaway, ang una niyang gagawin para matalo ka ay yung tumigil ka manalangin. Sabi kanina, no, yung sa first service, sabi, if you humble, when you humble yourselves, kapag nagpakumbaba ka sa Diyos at nanalangin, tatakbo ang kaaway. Kaya kapag ang mga anak ng Diyos lumuluhod na sa panalangin, kakaripas ng takbo ang kaaway. Takot siya sa mga Kristiyanong marunong lumuhod sa pananalangin at magpakumbaba sa Panginoon. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Hebrews 10:24-25. Sa ulado na po natin yan. Let us not neglect meeting together, but encouraging one another. Alam niyo po ba pag Dawn Watch, isang bagay na inaabangan namin ay yung aming mga testimony. Kasi kapag regular na gawain, medyo mabilisan, no? Prayer. Pero yun, parang komportable kang magkwento ng ginawa ng Panginoon. At maraming untold stories, yan, na hindi nyo pa alam. Dahil ang Diyos hindi tumitigil kumilos, maririnig nyo po sa Dawn Watch natin pag Sabado. Amen? Kaya mga kapatid, samahan niyo po kami manalangin. Ang sarap po, baka sabihin po natin, bakit ganun? Gumising na nga ako ng maaga
pumunta ako ng church. Tapos pagdating dito, ibang ipagpre-pray ko. Pagpre-pray yung GIL Church Worldwide, pagpre-pray yung simbahan, pagpre-pray yung bansa, pagpre-prayer yung mga prayer requests. Asan ako dun? Di ba? Baka sabihin nyo, bakit ganun? Yun nga po ang kasama dun. Sa pagpapakumbaba, willing kang lumapit sa Panginoon para ipanalangin ng iba. Amen? Huwag kang mag-alala, kapatid. Hindi nalilingid sa mata ng Panginoon yung sakripisyo na ginagawa mo to pray for others. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sabi po ni Charles Spurgeon, the prayer meeting is the powerhouse of the church. Totoo po yun. No, yung kanina rin kay Charles Spurgeon, the very throb machinery. Ibig sabihin, yung pagtibok ng puso ay ang pananalangin ay katulad ng pagtibok sa puso. When you stop praying, then you start living. Titigil ka na sa paghinga. Huminto ang tibok ng puso, ihinto ang buhay. Di po ba? Kaya ang buhay natin ay manalangin. Kaya mga kapatid, sa mga prayer, yung mga Moravian Revival, the Welsh Revival, the Azusa Street Revival, mga prayer meeting po yan, lahat nagsimula. Ang dami pang, di ba, ang ano nga po natin, beyond limits, hindi pa napapalitan to, no? yung talagang i-break ng Lord. Higit pa sa inaasahan, higit pa doon sa kaya mong isipin. Yun ang prayer natin. At kayang gawin yan ng ating Panginoon pagsama-samang kanyang anak nananalangin. Amen po ba? The Lord can do greater things. Sabi nga po, no, ang dami pong nakaabang na mga regalo doon sa kalangitan. Hindi na di-deliver. Bakit? Kasi we stop praying. Para manalangin ang malalangin, baka sabihin mo, Lord, stop mo ng delivery. Hahanap ako ng pagpapalain ko. Amen? In our conclusion, the rewards of humble prayer. Number 1, God hears. When we humble ourselves, the God who holds the galaxies bends His ear to us. Imagine the King of Kings stooping to listen to the whispers of His children. Diba sabi doon, kapag ang aking bayan ay tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, magpakumbaba't manalangin at hanapin ako tumalikod sa masamang lakad, akin silang pakikinggan. Maraming pagkakataon, nung araw tumatawag tayo sa Diyos, mga Diyos na hindi naman pala nakakarinig ng ating panalangin. Pero nung nakilala mo si Jesus, alam mo, beyond limits eh. Walang imposible, walang mahirap na bagay sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Pag tumawag ka sa Panginoon, handa siyang sagutin ka ayon sa kanyang panahon at kalooban. Pangalawa, God forgives. Sabi ng 14, akin silang pakikinggan at patatawarin ko ang kanilang kasalanan. Ano po ba ang katumbas ng pagpapatawad ng kasalanan? Ang katumbas po niyan ay kapayapaan. You are at peace with God. Kayo po ba, pag may kaaway kayo, okay lang kayo? Di ba hindi rin kayo mapakali kasi may kaaway kayo? May taong masama ang loob sa inyo, hindi rin kayo mapakali. Napakasarap ng isang senaryo na ang Diyos na ating ginawan ng masama, nilapastangan, hindi natin ginawa ang kagustuhan niya, na kapag tayo ay lumapit at nagpakumbaba, handa siyang patawarin tayo. At ang pagpapatawad, hindi lang kapayapaan, ibig sabihin, it is a restoration. Kayang ibalik ka ng Diyos sa dating posisyon kung paano niya nilikha ang tao. Nilikha niya ang tao para ito ay pagpalain niya. Amen? Number 3, God heals. Sabi niya, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. This is more than physical healing. Pero syempre,
uunahin natin yung pangako ng kagalingan ng ating spiritual na relasyon sa Diyos. Yun ang unang pinagaling ng Panginoon. Nagpakumbaba ka, nanalangin ka, ikaw ay lumapit sa Diyos, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, kapatid. Sabi po diyan, yung kagalingan ng relasyon kasama ang kagalingan ng ating mga katawan. Kaya ngayong umagang ito, meron bang mga bagay, mga sakit at karamdamang pisikal? Ang pangako ng Panginoon, ikaw ay kanyang pagagalingin. Hindi lang po physical healing, even our relationship, mga marriages, relationship ng mga magulang sa kanyang mga anak, magkakapatid, magkamag-anak, magkaibigan, maging sa mga employee, employer, o anumang mga relasyon, kayang pagalingin ng Panginoon. He heals the wounded hearts. Meron bang mga broken-hearted? Galing sa hindi magandang relasyon? O merong mga panalangin na broken heart ka dahil hindi nangyari? O kapatid, ikaw ay nagdadalamhati, kayang pagalingin ng Panginoon ang puso mong sugatan. He heals the broken churches and He even heals the nation. Kayo po ba'y naniniwala at nananampalataya na may pag-asa pa ang Pilipinas? Amen? Yung mga nakikita po natin, pamamaraan niya ng Lord para lalo tayong lumapit sa Kanya. Maliit lang tayo na bansa. Wala tayong kakayahan. Pero ang alam natin, yung 2 Chronicles 7:14, na kapag tayo'y nagpakumbaba, nanalangin, tumalikod sa ating mga kasalanan, kahit maliit na bansa lang ang Pilipinas, kaya tayong ipagtanggol ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Huwag kang tumigil manalangin. Kaya mga kapatid, ang isang tao na marunong magpakumbaba sa pananalangin, kaya niyang baguhin ang puso mo, ang buhay mo. Kaya niyang baguhin ang pamilya mo. Kaya niyang baguhin ang ating simbahan, maging ang ating city and our nation. We can change the world. Kaya mga kapatid, how is your kneeling figure? Ibig sabihin, kumusta ang iyong buhay pananalangin? Personal prayer, your prayers for others, yung prayer sa loob ng simbahan. Will you claim God's promise that He will hear, He will forgive, and He will heal? Kapatid, ang prayer ko po, katulad ng nabanggit ko kanina sa first service, kapag tayo po ay dumadako sa tahanan ng Panginoon at nakikinig ng Kanyang salita, dapat habang nakikinig po tayo, may reflection na po agad. Hindi yung parang, ay hindi yan sa akin, o nangangatwiran pa. Yan. No, meron ganun kasi. Pag nare-rebuke, nangangatwiran pa. Sa halip na tanggapin na lang at baguhin mo ako. And that is the right reflection. Kung hindi man tayo ganyan, kaya nga po itinuturo may kulang, may mali. Meron tayong hindi ginagawa. And not praying or prayerlessness is a sin. Bakit pipiliin nating magkasala? Samantalang kapag ikaw naman pala ay nanalangin, ang katumbas pala nito ay pagpapala. How is your prayer life today? Nawa, habang nakikinig po tayo, may mga reflection tayo, may mga pagbabago na tayong, Lord, ito po yung gagawin ko, pagsusumikapan ko. Bigyan mo po ako, change mo yung lifestyle ko, change mo yung pag-manage ko ng time, change mo po lahat yan. Change mo kung paano ako, yung mga bagay-bagay sa buhay ko, ako nagmamaniobra, baguhin mo na yan, Lord. Turuan mo akong magtiwala sa iyo. Amen? Because prayer is the language of humility. Palakpakan po natin ang Panginoon. May we all stand, please? Tayo po'y mananalangin. Alam ko, dami niyo pong prayer request. Pero ang sarap na ma-remind na kapag tayo ay tumawag, ang Diyos sasagot ng panalangin. Amen po ba? Kapag matagal mo nang pinagpre-pray, huwag kang tumigil manalangin. Hanapin kung anong kalooban ng Panginoon.
o hanapin kung kailan yung panahon na gusto ng Diyos yun para sa iyo. Sa paglapit po natin sa Panginoon, walang limitasyon ng Diyos. Are you asking God to revive your prayer life? Prayer life mo, sa pamilya mo, sa simbahan. Marami bang mga panalangin ka na para kang nagsasawa na? Lumapit ka lang kay Lord sa pananalangin. At hindi pwedeng hindi ka gabayan ng Panginoon. Gawin natin to, ang prayer na to, no? Itong song na to is about asking the Lord na gawin niya tayong kanyang tahanan, banal na tahanan. Because when we are in the temple of God, alam natin, nandun si Lord. In the Old Testament time, the people came, no, sa templo para manalangin. This time, gawin natin yung buhay natin na right there. May relasyon ka sa Diyos. Pwede kang tumawag sa Panginoon. At kapatid, ano man ang prayer request mo this morning, handa ang Diyos na sumagot. Handa ang Diyos na gumawa ng dakilang bagay sa buhay mo. May we sing this song? Sing the song again. If you are being urged by the Holy Spirit to come forward, kung merong kabigatan, mga tanong sa iyong mga panalangin, or you need a revival in your prayer life, you are free to come forward and ask the Lord to change your prayer life, to give fire on your prayer life again. For the Lord is willing to bless you this morning. Hallelujah. May we sing that song again. In the name of Jesus, marami pong salamat. Tinuruan mo kami, O Diyos, na sa aming paglapit sa iyo at pagpapakumbaba, kaya mo kami, Panginoong, pagpalain, kaya mo kaming patawarin, kaya mo kaming pagalingin. Maraming salamat sa Diyos na hindi lang nagmahal, kundi nagbigay ng napakaraming buhos ng pagpapala. Hindi lang, Lord, mga material, but blessings that is beyond money can buy. Father, in Jesus' name, as our hands raise up, we catch the mighty blessings, O Lord, coming from you. And we declare, Lord, na ang araw na to, ang aming pananalangin ay magiging ayon sa iyong nais. Tutugon ka, Panginoon, sa tamang panahon na nais mo, pinakamainam na panahon at pinakamainam na sagot. Aayusin mo ang aming mga puso para sa mas magandang nais mo sa aming buhay. Today, we receive the answers to all our prayers. We thank you, Lord God, and we carefully give you all the glory, honor, and Lord, and power, and adoration in Jesus' mighty name. And everybody says, Amen.